Bang bawat galaw may kaltas sila. Ilang 20 to subs 40%. kung magpapaturo Yes, boss, sa'yo, Joms? Wala ka rin badge tol eh. Siguro, Kyle, patay mo yan, Kyle. depende guys, sa ano na lang. Ngayon mo, alam ko yan, Will. 5 subs na tol, 5 Inabol ka subs. na, Yan, Kyle, gago ka. discounted. Nilor mo. Ano na yan? Wag lang isang buong oras grabe Will, naman. tulong, Ko. Will. Nagko-coach din talaga kasi ako guys. Madman din ako mag-analyst, mag-coach. Like legit. Mag-ano pag may badge? Ay, pag mga subscriber badge na tayo, ano? Boss UG. Ano na lang yan, mga 4 subs, ganun. 3 subs. Will. Pero yung mga basic lang, halimbawa, lane. Tapos saan kayo magpa-farm dito after mabasag ng tore. Tapos sa item. Itong gago na to. Tapos after ng tore, sa kayo magpa-farm. Kung nakuha nyo na item nyo, halimbawa, DPU. Spell. Makaka-fight na kayo ng isa. Tapos, pag wala kayo spell, farm lang kayo onte. Hintay kayo ng next spell or next item. Halimbawa, ito, chill lang siya, di ba? May roll siya. So, wala nag-watch party. Ako na lang mag-isa, guys. Ayan, chill lang siya. Kahit may roll siya, di ba? TP. Wala siya TP. Hindi siya makakonect. Pero kailangan niya parang yung DPU niya eh. Power spike yan. Review or in-game? Depende tol sa magpapa-coach. Like, hindi ko naman pwedeng ituro sa'yo yung di nyo pa alam, di ba? Halimbawa, ito. Falcon's Mouse. May mga senaryo kasi kayong di maintindihan dito. Pero na mga senaryo maintindihan. Parang mga ganun lang. So, kung gusto mo ipa-review yung replay mo, okay lang naman. Kaso nga lang, worth din naman yon. Pero wag lang araw-araw. Kasi, mas marami kang matututunan kung ganito eh. Mas high average kasi to eh. Kumbaga yung sarili mong replay, let's say, naglaro ka. Nakita ko paano yung farming pattern mo, paano yung laning stage mo. Ayun, may improve mo yun. Nang kukuha ka ng idea sa akin tsaka sa replay. Tsaka, kapag ka ganun kasi, makakakuha ka rin nun kapag ano eh. Kailangan mo rin laruin talaga eh. Halimbawa, ito. Node ako ng node kay Amar, di ba? Hindi ko yun ma-apply kung hindi ko rin ma-experience. Kailangan ma-experience ko rin. Pero yun, kumukuha lang ako dito ng mga idea, guys. Paano siya mag-lane, ano yung farming pattern niya, ano yung power spike. Ayan, deep yun na siya, walang roll. 30 sec roll. So, pwede siya mag-TP sa mid na ito, di ba? May creep wave, wala siyang kampe. Magkakaroon siya, ready to fight na siya. I-stack niya muna. Ayan. Ayan, ito yung mga mapapanood nyo guys sa game. Pwede nyo itanong, di ba? Bakit hindi siya TP dito? Bakit second tower? Kasi nakita niya 51. May stack niya pa guys. Sobrang efficient. Ayan, wala siyang na-miss na creep. Ayan, yung mga importante sa game guys. Yung replay. Review or any game. Any rank? Any rank? O any rank naman. Kaso nga lang kasi tol. Kung ako lang tatanungin mo pwede ko naman makita yung rank. Kaso kasi imagine yung re-review mo 3K, 4K, di ba? Medyo okay naman. Kaso nga lang, hindi kasi siya decent na panoorin tol eh. Decent naman kung para sa sarili mo. Pero kung gusto mo may matutunan sa game, wala kang matututunan dun eh. Kumbaga yung mapapanood mo lang sa mga low rank guys, yung sarili mo. Unlike eto, di ba? High average to kasi tournament to, yung mga players. Makikita mo yung ginagawa nila lahat may dahilan. Ayan, 53, chill. Wala naman tayong pakialam sa rune. Ba't tayo lalaban ng rune? Walang may bote sa atin. Sa kalaban yung mid, wala rin may bote. So, chill lang, no? Isa lang yung nag-control sa mid, may nag-i-stack. Efficient lahat. May gold lead tayo. Pero kung any rank, sabihin natin yung rank mo, okay lang naman kung gusto mo ma-improve sarili mo. Parang ganun lang tol. At siguro kung ako lang magsasuggest, goods lang ako dun sa any rank ba? Ano ba? Panoorin yung replay mo sarili para ma-improve ko muna yung sarili mo or yung perspective na parang paano ka ba maglaro, ganun. Para matimpla din muna natin. May mga games kasi guys na may mga tao na halimbawa, tong game na to. Nahihilo sila panoorin kasi di nila alam yung nangyayari. Di nila magets. Masyadong fast-paced yung laro or masyadong high IQ game yung
Ano na to guys? Ito, textbook na to. So, 17 minutes. Kukuha siya ng item. Nagamit niya spell niya. Nagawa niya na yung trabaho niya guys. Top 4 net worth. 8k gold lead. Textbook na yan. Ang gagawin nyo, i-expand nyo na yung map nyo. Yan, makikita nyo si Amar, di ba? Lagi nandito sa side. Never siya napunta dito. Punta siya dito, pero pauwi na. Low kasi siya nun. Dito, nag-stack siya once. Ayan, di pa siya pupunta rito. Textbook na to, kumbaga. Halimbawa, pupasok kayo sa trabaho. Middle ng trabaho nyo, call center. Magbe-break kayo. Tapos mamaya, alam nyo na yung gagawin nyo. Kumbaga yung mga ganun, textbook na. Ayan. Nakuha niya na. Kailangan niya. Next item na. In-expand niya yung map. Kinukuha niya yung farm. May network siya dito. So, kailangan niya ng Lincoln para sa primal, di ba? Maka-cancel yung ulti niya. Hindi siya bumili ng blink. So, naglalaro pa rin siya para sa sarili niya. Textbook na yan, guys. Eh. Ako, naka-player view kasi ako kay Amar kanina. Gusto ko makita yung laning niya tsaka yung after ng tower. Farming pattern. Ngayon, titignan natin yung galaw ng both teams. Like, paano nagpa-farm yung Radiant. NP, lagi mag-isa, may TP. Abaddon, solo lang lagi. Yung tatlo, lagi magkasama. Tapos, dito naman sa side ng Falcons, guys, lagi magkasama lang 2-1-2. Si Tuskar lagi naka-cover kay Weaver. Di ko sure kung bakit. Siguro, killable pa kasi si Weaver, guys. Ang daming stun. May blink na rin. Ayaw nila bigyan ng opportunity na mamatay si Weaver. Ayan, lagi lang siya nasa likod ni Weaver, guys. So, di ayan, magkaka-opportunity sila. Akala nila, Weaver, tinatch, nagbe-bait to, pero may Weaver na sa likod. Roll. Sobrang textbook na sa kanila, guys. Araw-araw na nilang ginagawa eh. Kumbaga, normal na sa kanila. Kita nyo, guys. Dalawa lang nagpakita. Si Weaver, tinapanga, may Tuskar siya. Sobrang normal na sa kanila, di ba? Ayun, manonood kayo replay. Ayun, papanoorin nyo lang paano gumalaw yung team. Tsaka iisipin nyo, paano sila, bakit ganun yung ginagawa nila? Parang, ba't ito si Tuskar lagi nasa likod ni Weaver? Parang 10 minutes na? 10 minutes na ba? 9 minutes, di ba? Pumunta siya kay Weaver parang mga 12 minutes, 13 minutes. Ever since, hindi na natouch si Weaver, guys. Yun lang yung papanoorin nyo lagi. Ayan, magkasama na naman sila. Yun lang lagi yung tatanungin na parang, ba't ganun? Ba't ganito? Lagi kayong magtanong sa sarili nyo. Tapos, lagi yan may dahilan, guys. Hindi pwedeng walang dahilan yan. Yung ginagawa nila. Good AM, Baskogashi. Eto, may mga times din kasi na, uy, ba't nag-smoke sila? Kasi, Tormentor time na. Tatry nila kumontes. Yung mga ganun lang. Tanungin nyo lang lagi sarili nyo, guys. Tapos, eto naman, sa Dire, sabi, di ba 11k gold lead, para ang lakas nila. Sabi, papapatanong na lang kayo na, ba't hindi tayo nag-contest? Kasi, wala sila sa area, na late sila. Tapos, ayaw na lang nila i-risk yung chance na matalo pa sila sa fight. Na magigate isa-isa, may isa-isa sila. Malulugi pa sila. Para namigay na lang sila isang objective. Tapos, bakit nila binigay? Ayan, may plano sila na magiging low, papatay na lang nila. Good shit, good shit. Ganda, ganda. Hop! Nakancel pa si Abaddon. Sobrang worth sa kanila yun, guys. 1-5, Tormentor, tapos Jakiro nakakuha. Mamamatay sila tatlo. Medyo worth para sa Dire, guys. Ayun lang. May question din kayo dapat din na bakit nagstay pa yung Radiant doon? Wala na nagsha-show sa Dire. Kompleto spell, may roll. Wala kasi tayong teamfight, guys, sa Radiant. Yung roll medyo considered na teamfight, diba? So, yung question doon, bakit nag-stay pa yung Radiant? Medyo questionable yung stay nila doon. Ba't ka nag-stay pa yung mga na yun, no? Wala na ata. It's over na ata to, guys. Pango game na. Hindi na mamamatay si Pango. Si Pimabli, panlamin. Lovely. Just love me. Diba shove one wave lang yun, no? Tapos out na para may tempo lang sila. Oo. Shove lang talaga sa one wave. Kahit nga yung Jakiro na lang sana eh. After yata nun,
Hindi, madali kasi sabihin guys, kasi nanonood tayo, diba? So, kita natin yung dire na paakyat. So, para sa perspective ko, madali sabihin, ba't nag-stay pa kayo doon, ganito, ganyan. Pero, yung in general kasi guys, pagka gantong top teams, ano na yun eh, parang textbook na dapat sa kanila yun eh. Hindi ko lang sure, ba't na ano nangyari, ba't si Primal nandito na eh. Ang labo naman sabihin na fight yun sa kanila na binibig. Gogo ka sa UNP, magnanakaw. Puta rin, bibisin mo rin. SNY? Hindi lang knockout agad or mali yung read. Hindi. Pwede naman i-one wave ng shove talaga. Kaso kasi, ang bagal kasi mag-clear ni Abaddon eh. Dapat si Punch or Jakiro na yun. Kung mamatay sila, yan yun na. Info naman yun eh, nag-smoke. May info sila. Dapat wala na dun si Abaddon guys. Or di sila natatluan at least. Dapat kahit isa lang. Sa Yandex versus XG, kaya para mas dikit yung laban. Mas dikit. Dikit ba ba? Last game na ako guys. Last na to. Tutulog na ako. Ito na yung mga textbook gaming na guys. Kita nyo yung XG, yung Falcons. Side na ng kalaban pinafarm. Nag-expand na sila ng map. While yung Radiant, Loge, kailangan na nila mag-dodge. Ayan yung mga textbook na sinasabi guys. So, ito, pagalingan na lang to sa Falcons para ma-secure nila. Ipit ng kalaban, ward sa side nila, tapos laging push wave lang para mahanap lagi kalaban. Tapos sa side naman ng Radiant, kailangan talaga nilang mag-dodge na perfect pa. Like sa NP, hindi na to pwede magpakita, mamamatay na lagi ito eh. Tapos si Primal, dapat, yan, maganda na yung idea niya guys. Yan, wala na siya no choice dito. Tipi, nakita niya, ay, hindi pa nag-bushwhack. Mukhang mamamatay na siya guys. Boom, boom, boom. Shwak, patay na siya. Pero ang mahalaga, nakat niya, na buy time siya, big leap. So, makaka-survive sila ng another 1 minute. Tatagal yung game ng another 1 minute. Kailangan pa nila gawin to ng mga 10 minutes or 15. Kasi, para manalo. Kasi kaya, medyo Abaddon game tsaka NP game naman eh. Mabubuhat naman eh. Kaso pag ganito ka-gold lead 16k, tapos ganito mga top team, mahirap na. Ayan, tingnan mo, pinaforce nila yung issue. Dito sila matatalo guys. May creep sa harap. Aegis Yaskar, BKB, walang primal. Kung sino matalo sa fight na to guys, pwedeng kumambak or matapos na. Tinry nila. Nice try. Pero medyo risky yun ha. Wala palang roll. Okay. Kung namatay sila doon guys, mamimega yun. Kasi wala nang point gawin eh. Nakat na ni Primal eh. Wait. Natagpuan. Pero mabuhay pa ba? Wala na. Patay. Space lang. Naskaral lang ba to or total outplay talaga? Total outplay kasi 3 lane yun lamang tol eh. Wala naman masyadong ginawa si Yaskar tol eh. Paano matay? Kanya-kanya? Patay na matayan tol. Try nila patayin. Oh! Ay puta na burst? Paano? Putang ina mo, walang go live. GG tayo. Isa-isa na tayo ya. GG ata tayo. Okay, shard. Bili yan eh, shard. Nag-blink pa kasi siya. Term nga pala sa Radiant kanina.
Banner, di pa tayo ni crit. Eh, tinignan na. Game. Ito na yung magdi-decide guys kung comeback o tapos na to. Feeling ko tapos na eh. Nakuha na nila yung ano eh, oh. Exodia. Gogo si Punch, patiwakal na. Diba? Sa tangan. Pero pre BKB pa, tsaka Aegis tol. Parang maglalaba. Taas na pre. Bago ko na. Hindi masyado gumagamit ng Spirit Hero sa Malrin. Earth Spirit pa nga lang nakikita ko sa kanya tol. Na Spirit na nagamit niya. Tama ba? Hindi ko pa siya nakita nag-Ember Storm. Void. Earth Spirit lang. Uy, sakto naman yung clutch nun. Hindi naman nun. Hawk. What's a Hawk ya? Tawago ka, BKB pa. Nag-game. Laba. GG tayo. Tiyan na si Crystal. GG na ako mga tal. Thank you guys. Good night.